Hindi po tayo lifetime sa mundong ito. Pass by lang po tayo, kapatid. Isipin mo itong negosyo na to. Pag wala na po tayo sa mundong inbabaw o wala na tayo sa mundong ito, may mapamana kang negosyo sa mga mahal mo sa buhay. May mapamana kang business sa pamilya mo, sa anak mo, sa asawa mo, kung binata ka sa magulang mo. O sa anak mo. O sa apo mo. Kasi bakit? Itong negosyo na to, transferable inheritance. Pag wala na tayo sa mundong ibabaw, mailipat, maitatransfer, mapamana sa ating pamilya ang negosyo. Ito ngayon, paano in the future, kumikita ka ng 6-digit every month. Tapos wala na tayo sa mundong ibabaw. Isipin mo, may mapamana ka sa pamilya mo, sa anak mo, sa apo mo, o sa asawa mo, na napakagandang negosyo, na may mapamana siyang 6-digit income every month. Matatransfer sa iyo yung negosyo. Kasi ang negosyo is transferable, pwedeng mapamana. Imaginein mo, kapatid, ganun ang mangyari sa iyo. May mapamana sa iyong negosyo. May mapamana sa iyong business. May pamana ka sa pamilya mo, sa anak mo, sa apo mo. Paano kung kumikita ka ngayon ng 6-digit years from now? Tapos ipamana mo sa pamilya mo. Hindi na magtatrabaho yung pamilya mo. Hindi na magtatrabaho yung anak mo. May 6-digit income every month. In short, ang sarap ng buhay nila. Di ba? So, ganun po, napakaganda po yung negosyo na to. Kaya wag mo nang pag-isipan. Sabi nga ni Albert Einstein, balik tayo kay Albert Einstein. Walang umasenso sa kakaisip. Sumubo ka. Lakasan mo loob mo. Sabi nung may isang successful na narinig ko, sabi niya, kung papiliin daw siya papiliin siya sa dalawang tao, saan daw siya? Sa matalino o sa may lakas ng loob? Okay. Saan siya? Kung papiliin siya, sabi niya, kung papiliin ako, sa lakas ng loob o sa matalino? Sabi niya, gusto ko yung may lakas ng loob. Ayaw ko dun sa matalino. Kasi ang matalino, laging nag-iisip yon. Kung may mga dumadating na business opportunity, laging nag-iisip yon, pinag-iisipan lagi. Nag-iisip lagi. Di ba? Kung ano yung iniisip, kung ano-ano. Kasi matalino yun eh. Matalino yun eh. Ganyan. Iniisip niya kaagad. Di ba? Iniisip niya kaagad. Sabi nga ni Albert Einstein, wala daw umaasinso sa kakaisip. 'Di ba? Hindi ako nagsabi niyan. Isa 'yun sa pinakamatalinong tao sa buong mundo. Okay, hindi ako nagkakamali. Pero nakita ko 'yon, na picture, nakita ko sa picture na may sulat doon, 'di ba? Hindi ako nagsabi niyan, sila. Yung picture na 'yon o yung yung pinakamatalino na 'yon. 'Di ba? Yung sabi ng ano ko, nabasa ko, sabi niya, kung papiliin ako, doon ako sa may lakas ng loob kaysa taong matalino. Kasi ang taong matalino, minsan yung talino niya, alam mo, minsan yung talino, ginagamit ng ibang tao para sa negosyo nila. Yung talino niya, ginagamit niya sa business ng ibang tao. Hindi niya ginamit para sa sarili niya. Di ba? So sabi nung nabasa ko, sabi ng mentor ko, sabi niya, kung papiliin ako sa taong ayaw ko sa matalino, gusto ko sa may lakas ng loob. Kasi bakit? Ang may lakas ng loob, pag may dumating na mga opportunity, malakas loob nyon. Susunggaban niya kaagad yon. Okay? Basta legit. Gawin niya kaagad yon. Lakas ng loob nun eh. Kasi kailangan, sabihin namin ito, alam mo ito, hindi ko siya maki-question eh. Kasi bakit? Successful po siya, dati po siyang messenger. From Davao. Ngayon, sobrang successful po siya. Okay, dati po siyang messenger yung tagahatid ng sulat, tapos ngayon successful siya. Okay? So, narinig ko to sa kanya na
Dati siyang messenger, pero ngayon successful. Sobrang successful po itong tao na to. Okay? So, narinig ko sa kanya, sabi niya, ayaw ko sa taong matalino. Gusto ko sa taong may lakas ng loob. Kasi pag may taong lakas ng loob, gagawin at gagawin niya para sa ikakaasenso o para sa ikakabago buhay ng mga mahal niya sa buhay. Gawin talaga niya kasi malakas loob niya eh. Di ba? Kaya kapatid, kung nakita mo na negosyo na to, napaliwanag na sa'yo, proven and tested, ang dami na nabago ang buhay, especially yung mentor ko, subukan mo. Lakasan mo yung loob mo. Grab opportunity, lakasan mo yung loob mo. Malay mo, ito na yung matagal mong pinagdasal sa taas na may magandang opportunity na dumating sa buhay mo para sa ikakabago ng buhay ng mga mahal mo sa buhay. Baka ito na yun. Baka nagdadasal ka. Baka ito na yung kasagutan ni Lord. Baka ito na yung binigay ni Lord sa'yo. Kasi na humihingi ka sa kanya ng opportunity para ikakabago ng buhay ng mga mahal mo sa buhay. Baka ito na yun, tapos tinatanggihan mo. Matagal ka nang nagdadasal, matagal ka nang nanghihingi ni Lord ng opportunity para sa kakabago ng buhay ng pamilya mo. Baka ito na yun, kapatid. Baka ito na yun. Tapos tinatanggihan mo. Mamaya magtampo si Lord sa'yo. Di ba? Mamaya magtampo si Lord sa'yo. Binigay ko na si Uno sa'yo. Pinakita ko na sa'yo. Tinatanggihan mo pa. Ito na yung matagal mo ng pinagdasal. Matagal mo ng pinangarap para mabagong buhay ng mga mahal mo sa buhay. Tinatanggihan mo. Di ba?